7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So ayun mga lods, at ito, welcome back. At meron tayong iti-tear down na isang Duma EBR 20 kVA. So ayan, ito, papakita ko sa inyo kung ano yung laman nitong Duma, kung bibili kayo ng Duma EBR na 20 kVA. So voltage range pala nito is 45 to 280 BEC. So ayan, kaya niya hanggang kahit mababa yung voltage. So ang laman pala nito ay maganda, at relay type siya, hindi siya servo. Hindi same sa ibang EBR na servo type, Ito siya ay relay na merong 8 piraso. So ayan, laki yung transformer niya. Ang laki din ng mga windings na kanyang magnetic wire, sa kanyang laki din talaga ng core. At ayan, makikita nyo ay meron tong dalawang input at output. So ayan. At sa kabila tayo, tignan nyo. Kabilaan yung mga wire na galing sa ating transformer. And then, ayan, basta malaki yung mga relay. Nasa 100 ampere yung kada isang piraso ng relay. So, meron din pala itong bypass, kung in case masira at gusto yung gamitin, pwede nyo lang i-bypass kung wala lang, lalo na yung may mga main, So, at wala kang main na kumbaga double throw, ay pwede mo lang siyang gamitin to. May bypass breaker siya. So, kung nakikita nyo, 100 ampere yung kanyang mga malalaking relay. So ayan, laki ng mga jumper niya. At meron niyang control board na dalawa para sa relay at saka para sa LCD niya. So maganda siya kasi digital na. Ayan, makikita yan yung sa niya sa display. Yung kulay green na board, and yung control naman sa kanyang relay is yung yung isang board So ayan. Laki talaga. At saka lang dito, wall mounted, Saka maganda siya gamitin, lalo na kapag yung remote area na mababa yung kuryente, swakto sa inyo. So ginamit ko pala ito sa solar setup ko sa norte, So maganda siya. At kayang-kaya niya ibigay yung stable na kuryente kahit sobrang baba, So ayan. Ayan, sa mga gustong mag-purchase, yun yung niya. Papakita ko sa inyo yung voltahe, So, yan yung dalawang breaker niya. Kung nakita niyo sa harapan, yung kulay black, yan yung niya. Pero tag-iisa, yung isa para sa output, yung isa naman is para sa bypass, Ayan. So, stable yun. Yung ko, yan yung niya. Yan yung isa, yung para sa bypass, yung inakyat ko. Is yan yung bypass. Sa tester natin. Na may kuryente pa rin yung output. Kahit nakapatay yung kanyang sa EBR na dumaan na input, So, tignan nyo. So, ayan, meron pa rin 232 sa kanyang output. Nag-bypass tayo. Ayan. Yung kabila, yan yung input. Kung makikita nyo naman sa markings, input at saka output. Diyan tayo sa output nag-tester. 232 pa rin. Nag-bypass na siya. So, yun So, 100 ampere pala yung breaker niya, Na bypass at saka regulate ng ating kuryente. Ayan, yung tinas ko ngayon is yan yung para sa output. Ayun. Tsaka may mahaba yung delay niya. Nasa ayan 200 seconds. Kulang-kulang 3 minutes, So, ayan, 3 minutes. Kasi yung 60, 120, so yan, mga talaga. 3 minutes. So, ayan, tingnan nyo yung output, wala pa yan. 49. So, maya-maya, na yan siya. Matapos na yung timer. So, ayan. Dapat talaga seguridad yung unahin natin kasi inverter. Sa inverter kasi natin lagay sa solar. Kasi hindi kasi kaya ng grid nila na paganahin yung motor kapag nasa solar dumaan ay nag-off grid yung natin, inverter. Thanks for watching. Follow for more. Ivan Lucene Remix.